So mga katropa, dito po tayo ngayon sa Commonwealth. Dito po sa Litex Market. Dito po tayo bibili ng kambing. So yung kilo po ng kambing ngayon is 500 kada kilo. So kukuha po tayo ng laman kasi pag ulo po at paa ang kukunin natin ay medyo kunti lang po yung laman. So mga katropa, ito na po yung nabili nating kambing. Ito po ay 2 kilo. Yan, ito na po. So yung binili po natin ngayon is magkahalong laman at may kunting part po ng paa. Yung pinakamagandang gawin sana dito kung sarili po nating kambing na tayo po yung nagkatay, ulo po at yung bandang lower leg o paa ng kambing ang magandang gawing sinampalukan. Since yung kilo po ng kambing sa binilhan natin is 500 po ang laman and then 450 po yung ulo tsaka paa. So I decided po na laman na lang po yung kunin natin para mas marami po tayong makain. Okay? So first ang gagawin natin, hugasan po muna natin ito. Hugasan po natin ito ng mabuti bago po natin ito pakukuluan. So dito pa lang po sa paghuhugas, importante po na matanggal po natin yung mga dugo kasi yan po, isa po yan sa nagpapaanggo o nagpapalabas ng amoy ng kambing. So ito po, may part po yan na bandang paa, yan. May part din po siya na mayroong laman. So hintayin po natin na mag-clear po yung ito pong ating hinuhugasan para ma-sure po natin na mabawasan po natin yung anggo at amoy ng ating kambing. Okay? So mga katropa, after po na mahugasan na po natin ito ng ilang beses, yan, tingnan nyo po at medyo nag-clear na po yung kanyang tubig. Pag nag-clear na po siya, pwede na po natin itong i-drain and then pakukuluan na po natin ito. Welcome po sa Chef Angel's Kitchen. For today's episode, gagawa tayo ng isang napakasarap na pulutan. Gagawa po tayo ng sinampalukang kambing. At ito na po yung ating mga ingredients. Ito po yung nabili nating kambing. This is about 2 kg. Ito po ay pinaghalong paa at laman. Yung iba po naman, ang prefer po nila na gamitin dito ay yung ulo at paa. But for me, mas gusto ko po ay may konting laman. Bawang, sibuyas, luya, siling pangsigang, lemongrass or tanglad. Optional ingredients para medyo maanghang, pwede po tayo maglagay ng siling maanghang or kung mayroon po ay siling labuyo, mas maganda. At para sa ating pampaasim, sampalok po na hilaw, onion leek or green onion. Pwede rin po kayo maglagay ng spring onion. Asin, whole peppercorn, patis, ito po pangdagdag na pampaasim, tamarind po na original. At para sa ating additional flavor enhancer, pwede po kayo gumamit ng pork or beef broth cubes. Suka, ito po ay ilagay natin sa pagpapakulo ng ating kambing para matanggal po ang lansa. So without further ado mga katropa, mag-start na po tayo. First, ang gagawin po natin, pakukuluan po muna natin itong ating kambing. Ayan. Luya, tanglad, at whole peppercorn. Yan. Lagyan na po natin ng tubig. So ito po ay ating pakukuluan 7 to 10 minutes. Huwag naman po masyadong pakuluan ng matagal para hindi po matanggal yung lasa. Pag nasubrahan po ng laga po ito, baka wala na pong lasa. So ang purpose po na papakulo natin, ito po ay tinatawag na first boil para eliminate po ang kanyang anggo or amoy. So ito, tanglad, luya, at
yung ating whole peppercorn. Isa po yan sa mga panlaban natin at magtatanggal ng lansa. At maglagay din po tayo ng about 1 tablespoon na suka. Isa din po ito sa magtatanggal ng anggo at lansa ng ating kambing. Okay, 1 tablespoon. Yan. And then, pakukuluan po natin ito 7 to 10 minutes. So mga katropa, right before po na tuluyang kumulo yung ating sinasalang, buksan po natin, tanggalin po muna natin itong mga scum na lumulutang. Yan. Ito po, makakatulong po ito para lalo pong mabawasan yung anggo at matanggal po natin yung amoy. Okay. Yan. And then, dito na po kayo mag-start ng pagbibilang. Mag-time na po kayo dito. After po na mag-start na po siyang kumulo, 7 to 10 minutes po. Yan. Na-slice na po natin yung ating mga aromatics. Na-slice na po natin yung ating luya. Strips lang po yan. Sibuyas, nahiwa na rin natin. At yung ating bawang na mince na po natin. Yung ating spring onion or yung ating onion leek, na-slice na rin po natin. Nahiwa na po natin yan. Pang-garnish na lang mamaya. At yung ating pampasim na sampalok. May hinanda pa ako ditong katsa. Ito po ay ginagamit ko pambalot. Yan. Any clean cloth po pwede po. Okay? As long as malinis. So ang gagawin nyo po dyan, kung mayroon po kayong pantali, pwede nyo pong talian yan. Or pwede nyo po itong ibuhol. Yan. Ganito lang po. Ibuhol nyo lang po ng ganyan. Yan. Yan. Ready na po yan. Purpose po nito para madali po nating matrap ay hindi po siya kumalat. After po na maluto po ito at lumambot, dudurugin po natin. So mas madali pag mayroon po tayong katsa. Okay? So mga katropa, after po 10 minutes, ito na po yung ating kambing. So kung amuyin po natin, nangingibabaw po yung amoy ng tanglad at yung amoy ng luya. Okay, 10 minutes lang po para hindi po matanggal yung lasa ng ating kambing. So ang gagawin po natin dito, ito po yung ating i-drain at hugasan po natin muli at mag-start na po tayo sa pagluluto ng ating sinampalukang kambing. Okay, ito na po, i-drain na po natin yung ating pinakuluan na kambing. Yan. So discard po natin yung ating nilagay na mga pampatanggal ng lansa, katulad po nitong ating luya, ating tanglad. Ito ang tanglad natin, pwede pa po yan siguro gamitin, or kung marami po kayong tanglad, pwede po na maglagay po kayo ng panibago. Okay? Yan, tanggalin po natin yung mga luya. So hindi po natin ito kailangan na ilaga ng matagal. So I think if you use pressure cooker, I think 1 hour siguro mapapalambot natin ito. Okay. So i-rest na lang po natin yan and then i-drain po natin para mag-isa po natin ng maganda. Okay. Ang ating gagamitin po is pressure cooker. Pwede rin po kayo gumamit ng kahit ano pong kaserola. Pero mas mapadali po at makatipid po tayo sa gasol, makatipid po tayo sa LPG, makasave po tayo ng time, effort pag gamitin po natin ang pressure cooker. Okay? Sa pressure cooker, about siguro nasa 45 to 1 hour lang po yung gagamitin natin. I-check po natin para hindi naman po siya magkalamog-lamog o magkalasog-lasog. Baka ma-overcook naman. Okay? So first, maglagay lang po tayo ng kunting mantika. Unahin po muna natin yung ating luya. Yan. So palagi po tayo nagdidebate kung ano pong unang ilalagay pag nagigisa po tayo. Luya ba or bawang? So it will depend po yan kung ano po ang recipe na inyong niluluto. Some recipe required na unahin po ang bawang. Some recipe also required na mas magandang unahin natin yung ating luya. For this recipe, mas preferred ko po na unahin yung luya para ma-extract po natin yung lasa at aroma. Okay? And then, nasunod na po natin yung ating bawang. Yan.
Yung ibang nagluluto po ng sinampalukan ay hindi na po ginigisa. For me, mas masarap at mas lalo po nating ma-eliminate yung anggo or amoy ng kambing pag ito po ay ating ginigisa. Then nilagay na po natin yung ating sibuyas. Yeah. Continue lang po sa pagsasaute hanggang mag-translucent po yung ating sibuyas at medyo mag-brown po ang ating bawang. Nag-translucent na po yung ating sibuyas at medyo nag-brown na po ng konti yung ating luya. Pwede na po natin ilagay yung ating kambing. Okay, ilagay na po natin dyan at gisahin po natin. Yan. 1 tablespoon na asin. Yan. Para mapakapit natin yung lasa. Magkaroon na po siya ng konting lasa during pagigisa. So igisa po natin ito hanggang lumabas po yung juices ng ating kambing. Okay. So kung gumagamit pa kayo ng Vicchen sa inyong pagluluto, it's up to you guys. Pero ako, gagamit lang po ako dito ng beef broth cubes to enhance the flavor at para magkaroon po siya ng umami flavor. Okay. Pag nag-isa na po natin ng maganda yung ating kambing, pwede na po natin ilagay yung ating tubig. So sa paglalagay po ng tubig, kayo na lang po ang magtansya. Okay, it's up to you guys kung gaano po karami yung gusto nyo pong sabaw. Yan, mga 1 kalahating pitchel po ang aking nilagay. Hindi ko lang po alam kung ilang liters po ito. Yan, ito po, ganito po siya kalaki. And then, ilagay na po natin yung ating sampalok. Yan, ito na po yung ating sampalok na binalot natin ng katsa. Make sure po na malinis po ang inyong tela, okay? At yung ating bagong lemongrass. Ilagay din po natin yan. 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 So, after 45 minutes, i-check po natin. Balikan natin itong ating kambing. So mga katropa, after 45 minutes, check po natin yung ating pressure cooker. So before po natin po buksan, make sure po na i-release po muna natin yung ating pressure. So ito po yung kanyang pressure relief valve. Okay. Patingawin po muna natin yan bago po natin buksan para makaiwas po tayo sa aksidente. Additional tip lang po yan mga katropa. So mga katropa, after po na tumahimik na po, yan, wala na pong lumalabas na stem, buksan na po natin yung ating pressure cooker. Yan, check pa natin yung ating nilulutong kambing kung malambot na po siya. Okay? Ito po, check natin. Medyo malambot na po yung kanyang laman at yung kanyang balat. Dudurugin na po natin yung ating sampalok. And then, titimplahan na po natin. And then, lulutuin po natin ulit for another 15 minutes. So, tanggalin na po natin dito sa katsa yung ating sampalok. And then, lagay po natin sa strainer at durugin po natin. Yan. So, mga katropa, yan. Durugin po natin ng tuluyan yung ating sampalok para lumabas po yung asim. So kung hindi pa po ito sapat, pwede po kayo mag-additional ng tamarind powder, or kung mayroon po kayong puno ng sampalok, yung pinakamura o talbos po ng dahon ng sampalok ay maganda rin po yung pampaasim. Ilagay na po natin yung ating pampalasa, itong ating beef broth cubes. Maglagay po tayo ng 2 piraso. So hindi na po tayo gagamit ng Vicchen. Ito na po yung ating pampalasa o pang-umami flavor. And then ilagay na po natin yung ating siling haba. Yan. Pakuluin na lang po natin ito and then timplahan na lang po natin ng patis. At dagdagan natin yung pampaasim. Depende po sa preference po na lasa. Okay? After po na malagay po natin yung ating siling haba, pwede na rin po natin isabay yung ating optional na siling maanghang para medyo may kagat po ng konti. Yan. So, takpan na lang po natin yan. Yan. And then, hintayin na lang po natin na kumulo.
Mga katropa, after 15 minutes, check po natin ulit yung ating niluluto. Yan. Pwede na po natin timplahan. So, check po natin kung ano pa po yung ilalagay natin. So, first, tikman po muna natin. Yan patis. So, yung asim niya po ay medyo bitin pa po para sa akin. Maglagay pa po tayo ng Knorr Sampalok Mix. Okay? So guys, tikman na lang natin. I-finalize na lang natin yung kanyang lasa. Okay? Okay na siya guys. Konting patis pa. So kung ayaw naman po gumamit ng patis, you can use also salt. Pag okay na po guys yung timpla, ilagay na po natin yung ating onion leek or spring onion. Yan. So guys, dito na po yung ating sinampalukang kambing. So yan. So tingnan nyo po yung laman niya mga katropa. Malambot na po yan. Pati yung kanyang balat. At yung kanyang sabaw ay nagtikin po ng konti. Medyo lumapot po siya. Gawa po yan ng mga balat. Kasi yung balat po ng kambing ay mayroon pong natural collagen. Yung po yung medyo nagpapalapot sa kanyang sabaw. Okay. So you can adjust po yung inyong seasoning. Kung medyo sa tingin nyo kulang pa sa asin, you can add sampalok mix. Kung kulang sa alat, you can add salt or fish sauce. Kung gusto nyo po gumamit ng betchin, nasa sa inyo po yan. Okay, so ito na po yung ating finished product. So mga katropa, ito na po yung ating sinampalukang kambing. Sana po nag-enjoy po kayo. Ako po si Chef Angel, nagsasabi sa inyo mag-ingat po kayo palagi and God bless!